Welcome back guys, this is Jonathan Orbudan. You're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification naman nakatabi naman ito para ma-notify kayo every time na mag-upload ako. And use your social media, Twitter, Facebook, and Instagram. Do follow me, it's at I Love Tansyong. And visit my blog, it's www.ilovetansyong.com. So, ang itetest natin ngayon ay ang aking rice cooker na nabili last year pa to guys. Kasama to nung isang video ko na ang title ay Katas ng 2019. So, ayan guys, kakarating ko lang. Ito lahat ang aking nabili. I-unbox natin to guys. Ayan. Marami akong nabili guys. Galing ako ng Mega Mall. Galing ako ng St. Francis Square. 1.5 yata ang bili ko nito. Ano siya guys? Maliit na rice cooker. Di ba may rice cooker na ako na malaki? Ibibigay ko yun sa probinsya para ipapadala ko kasi sa LBC dahil masyado siyang malaki. So bumili ako ng maliit na sakto lang sa akin. So lahat na gamit ko gusto ko lahat kasi maliit. I know, 2,000 or 3. Basta mga ganun kasi American Home siya. Magandang brand kasi siya. So American Home na din Teflon. Papakita ko sa inyo guys kasi nakita ko na yung itsura nito no. Tines ko doon sa department store. So ayan, syempre pa meron tayong takip. Siyempre pa manual and warranty. And then yung spatula na plastic. Kailangan kasi ng plastic ang gamit kasi nakakasira ng Teflon ang hindi plastic. Siyempre pa normal, meron tayong rice measurement. And then merong saksakan. Siyempre ito, Teflon. Parang, ang wattage niya 500 watts. 1 liter capacity siya. So, ayan siya. So, ngayon ko pa lang siya talaga gamitin. Excited ako dahil nga naisipan ko magluto ng isang crispy pata. Kaso ang crispy pata kasi guys, kailangan munang lutuin sa isang pressure cooker or di naman kaya sa rice cooker or di naman kaya sa isang kaserola talaga ng halos 1 hour or 45 minutes to 1 hour. Hindi na siya masyado pang mahilaw kapag i-air fry na natin. So, sabi ko, I'll take advantage of using this cooking vlog to review na rin at the same time nitong nabili ko na halos ilang months na to, 4 or 5 months I think, 5-6 months, halos magsi 6 months na pala to or 4 months, basta way back December to or November. Ito yung rice cooker ko na nabili. So, ang kasama niya, meron siyang saksakan na kulay white. Tapos meron siyang kasamang measuring cup. Ang brand niya is American Home. So, medyo social siya. Kasi ito yung isa sa mga best brand sa mga kitchenwares. Mga cooker, mga ganon. Sila talaga yun, American Home. Teflon siya, pero silver ang kanyang, parang stainless. Ayan, tama. Stainless ang kanyang cover. And then, Teflon. Teflon ang kanyang cooker mismo, kaserola, and then yung mismong iron is kulay white, and then meron siyang ganyan sa harap. Yun, itinago ko lang to, hindi ko pa to na-test talaga kahit pagsaing or ano, hindi, first time ko talaga siyang gagamitin at ang side story pa nito ay nalaglag na to mula sa aparador dahil sa kahila-hila ko sa pagmamabilisan, nalaglag na to, kaya makikita nyo, hindi na pantay yung ano niya, yung pagkabilog, meron ditong ayan yupi. Sinalaglag siya. Pero sana gagana pa to no kasi ang bala ko kasi yung luma ko na halos 5 years or magi 6 years na to sa akin. Dati pa to nung binili ko pa to dati, Kiowa ang brand niya. Kaskas ko na kasi yung pinaka non-stick niya, nakaskas ko na kasi pag ako naghugas, hindi careful. Ginagamitan ko siya ng yung, alam mo yung Scotch Brite na kulay green yung likod. Ginagamitan ko siya kapag tumitigas ng kanin. At then at the same time, pag naggaganon ako ng kanin, kapag kutsara lang meron ako, tapos gutom na ako, kutsara yung ginaganon ko. So, nagagasgas siya. So, iyan yung luma ko. Pero, transparent kasi yung ano niya, gustong-gusto ko yung pinakatakip niya dahil transparent. So, balak ko, baka kasi kasya siya dito sa kabila. Ipapalit ko na lang. Kasi, ito kasi, seems not cozy tingnan dahil hindi mo kita yung loob. Tingnan ko lang kung kasya ba. Poink. Hindi siya kasya.
Hindi siya kasya, guys. So, wala tayong magawa kasi hindi kasya yung luma ko na takip. So, tandaan natin, ang kaldero ay ginagawa, meron talagang takip. So, tayo, kaya naniniwala ko na hindi ako magiging single. Meron ginawa ang Diyos na takip. Meron talagang ginawa na kapartner sa atin. So, hayaan mo, mahanap mo ang takip mo. So, ang bala ko dito, ipadala ko to sa probinsya dahil marami na akong gamit dito. So, magde-declutter ako. So, itong mga luma, ibigay ko na sa probinsya para at least meron silang rice cooker doon na bago or kahit papano. Kasi hindi sila gumagamit ng rice cooker kasi doon mas gusto kasi nila yung panggatong na hinihipan-hipan yung kahoy talaga daw dahil mabango daw yung kanin kapag panggatong ay kahoy. So, ewan ko ba kung totoo ba yun, pero parang naniniwala na rin naman ako kasi parang yung ayaw nila doon ng convenience, gusto nila yung nagsisiga sila para alam mo yun, ayaw talaga nila ng gasol or yung mga ganito dahil aksaya daw sa kuryente, mas gusto daw nila mag ano ng kahoy, basta magpalakol ng kahoy para lang merong panggatong. So baka ipadala ko na to doon para at least may pandagdag sila. Kaya talagang iingatan ko na to yung teflon nito kasi nalaglag na kasi to. There, ito yung singawan niya, 3 butas. So meron na bumili ako ng pata, ganyan siya kalaki, guys. Tinimplahan ko na rin to at minarinate ko na to ng 2 araw, 3 araw na pala sa ref lang. Sasalang muna natin to sa ating rice cooker. Wala pa kasi akong pressure cooker, guys. Mas maganda kasi ang pressure cooker kasi ang pagpapalambot ng karne, it only takes like parang 15 minutes lang lambot na siya. Unlike kung normal na lutuan, 45 to 1 hour talaga yung palambutan talaga. Pero naghahanap pa ako na maliit, kasi mas maliit pa nito. Kung meron kayong alam, guys, sa pressure cooker na maliit talaga, yung parang pang sa akin, alam niyo naman kung ano yung kailangan ko, hindi naman talaga ng bonggang-bonggang malaki. Pero yung pang minsanan lang din naman ako magpe-pressure cooker para di ba pa halimbawa may magnilagang baka or something similar, at least meron tayong magagamitan na mabilis talaga siyang malata. Kung meron kayong suggestion, guys, comment down below para at least ma-check ko rin yung durable, affordable, parang ang hirap naman hanapin yung perfect talaga. So ngayon, magsisimula na tayo magluto. Isasalang na natin, guys, yung ating karne. So, isasalang muna natin siya dyan. May tubig na rin siya nakalagay. Dagan lang natin yung tubig hanggat umabot siya na kapag kumulo, hindi naman, parang lahat mababasa naman. Lalagyan natin siya, guys, ng ating pantimpla. Meron tayong patis, powder na pepper, at garlic powder. Or your sibuyas tsaka bawang, pwede nyo lagyan to, pangpalasa. Lahat ng paprikado po yung lagyan to. Pero, hindi ko na nilagyan, guys, kasi nga, mga powder yung ginamit ko dahil mahal. Mahal yung mga ganong bagay. Pero, kasi tatanggalin din natin yung sabaw later eh. Palkuluan lang natin siya dyan. 45 minutes. Guys, mukhang hindi magandang idea na gawing pampalambot ang rice cooker. It's not really intended para lumambot yung mga niluluto mo. Kasi, kahit hindi pa siya kumukulo, tingnan nyo, nag-warm na siya. Medyo umilaw na yung warm. Pero kung titingnan natin dito, hindi pa siya masyadong kumukulo. Naka-warm na siya. Pero nakababa rin to. Nakababa pa siya. Tendency nito, pag na-reach na yung heat nito, yung pinaka-heat niya, matik siyang magwa-warm. Para hindi siguro masunog yung kanin or hindi mag-overheat. Ngayon, nagkukook na siya. Umilaw na yung cook. Yan. Pero maya-maya, magwa-warm din siya. Hindi siya pang pressure cooker, hindi siya pang luto talaga. So, gawin ko ngayon, ililipat ko to sa ating induction cooker. At kumukulo na siya. Babaligtarin na lang muna natin. There. Yan, mukhang malambot na to, guys. Pwede na siguro to natin i-air fryer. Ating nilaga. So, lalagyan muna natin siya ng pampalasa. Nilalagyan ko siya ng liquid seasoning na Knorr. Tapos, isprayhan ko siya ng toyo para kumulay at lumasa. Tsaka natin siya ilagay sa ating air fryer. Natin ng konting toyo. Sprayhan natin siya ng konti lang naman na oil para masaya yung buhay. So ito na siya, isasalang na natin siya sa ating air fryer.
So there, nasalang na natin siya. Nakapaghugas na rin ako ng pinggan. So actually, medyo busy. Hindi ako nagba-vlog nitong weekend na to ng todo-todo dahil sobrang nabaliw ako sa mga Thailand BL stories. Yung mga BL series tsaka movies talagang, ay nako, lahat-lahat. Ewan ko ba, parang late bloomer yata ako dahil lately ko lang siya talaga pinapanood ng todo-todo. As in, marathon ko talaga siya. Nagkakapi ako para i-marathon yung mga BL stories. Magaganda siya, nakaka-inlove, nakaka-boysit nga eh. Tapos, parang na-motivate ako mag-aral ng mga Thailand na mga salita. Actually, nagta-Thailand na ako. Nawala naman talaga ako, hindi naman ako masyadong culturally diverse na tao. Pero ngayon, nag-aral-aral na ako ng mga Thailand na mga salita. Kapukap, sawadikap, may mga ganun-ganun pa. So, yun, natuwa lang ako dahil sa BL stories na to. Kinikilig ako ng sobra talaga. Titingnan natin kung ano nangyari, ha. Eh, baligtarin na. Baligtarin ba natin? Huwag na natin siyang baligtarin. Pero magsasaing muna ako. So, ayan na siya. Try natin ngayon kung gaano na ito ka-effective while nagluluto pa tayo ng air fryer para save naman yung time. Ayan siya. Pwede natin siyang baligtarin. Bigat! My God! Yan, so kabila. Kabila naman yung lalagyan natin ng Knorr liquid seasoning. Shoot natin sa butas. Soy sauce. Para sa ating kulay at ready na siyang isala. Titignan natin guys. Oh, bongga. Pwede na to. Oh. Ganda. Sarap nito ah. Pwede na kaya to? Mukhang hindi pa siya crispy. Makunat pa. Ngayon, lalagyan natin siya ng suka. Okay, inabsorb na niya. Ooh. Shit! Ang crispy, guys! Oh my God! Init. Harap. Naggawa muna tayo ng sausawan. Kain na po tayo. Meron akong kanin. Dami kong kanin, no? Kasi alam ko talaga mapaparami ako. And then yung sausawan nating kamatis, sibuyas, at saka toyo, at saka suka. At yung pinaka-special natin na crispy pata. So ito na guys, ang ating pinaka-final product. And ito na rin yung sausawan ko. Titikman natin yung itong laman part na to. Yan, laman siya. Oh! Juicy niya. Juicy sa loob, crispy sa labas.
Perfect. Try naman natin yung balat na part. Ito yung balat, guys. Para din siyang normal na ano talaga, yung lechon talaga na kikiluhin mo. Sausaw natin, lagyan natin ng kamatis. Yan, nilagay ko ng kamatis. Harap. Kamatis, sibuyas. There you go, guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. See you in my next video. Bye. Action. Ay.